final judgment nyo on this is again going to be dependent on the candidate and his capability. Let me be the devil's advocate here. So we have to be very careful about that. Ang output o yung outcome, learning experience na siya. Feeling ko naman, panasiya yun na akala niya, kung may assistant secretary, Dalawang linggo na lang po at pipili na tayo ng susunod na Pangulo ng ating bayan. Ayon sa mga survey, marami pa rin daw ang undecided kung sino ang iboboto nila. At hindi pa kasama riyan ang may kandidato na pero ngayon ay tila nagdadalawang isip na dahil sa mga nakikita at naririnig nila. Kabilang ba kayo doon? Kung ganon, makitimbang na rito dahil mas matimbang ang botanteng may alam. Ako po si Winnie Monsod ng Movement for Good Governance. Para sa Pagbabago 2010, ito ang timbangan. Pagdating sa pagninegosyo, tila atrasado raw ang Pilipinas. Paano ba naman sa 181 bansa na sinuri ng World Bank, nakuha natin ang pang-141 pwesto sa mga bansang hirap ang mga negosyante sa pangangalakal? Isama mo pa riyan ang masalimuot na pamamaraan ng pagkuha ng lisensya at pagbabayad ng buwis. Pabago-bago ang desisyon at pamamalakad ng pamahalaan. Palakasan ang namamayani at ang lakas ng politika. At hindi lang yan, nagiging transactional na rin ang pamamalakad sa pamahalaan. Kumbaga, may kapalit at presyo ang lahat ng desisyon, kontrata, posisyon, pagpaparusa at pag-asenso sa pamahalaan. Ano ba ang dapat na gawin para mabago ang nakagawi ang pamamalakad sa pamahalaan? Usaping mabuting pamamahala ang ating titimbangin ngayong gabi. Sino-sino bang kandidato ang pasado o bagsak kapag plataporma nila sa mabuting pamamahala ang pinag-uusapan? Ang mga titimbang sa kanila ay sina retired General at former National Security Advisor Jose Almonte. Good evening, sir. Good evening po. Former COMELEC Chairman Christian Monsod. At kung kayo ay nagtataka kung bakit parehong pangalan namin, it's because ako po ang misis niya. At ang Chief Executive Officer po ng Sineria Foundation at convener ng Movement for Good Governance, si Dr. Milwida Nene Guevara. Ang sukatan po nila sa pagtitimbang ay maaaring magaling at kapani-paniwala. Ibig sabihin nun, good content and good capability. Number 2, magandang pakinggan, mahirap paniwalaan. Good content, doubtful capability. And number 3, kulang pa. Ibig sabihin nun, doubtful content and maybe doubtful or good credibility. But the important thing is it's doubtful content. Okay? Ang unang platapormang isasalang natin ay ito. Sabi niya, kalahati ng mga undersecretary at assistant secretary ay dapat manggaling sa civil service. 2, transparency ng budget ng gobyerno sa mass media. At 3, ang paglalabas ng budget ng mga ahensya ay depende sa performance nito. Okay, so that takes care of transparency, accountability, and the bureaucracy. What do you say to that? Okay, sa number 1 para sa akin, dapat lahat manggaling sa civil service, yung undersecretary at assistant secretary. In other words, only the department secretary is going to be a political appointee. Appointee. Okay, the rest is going to be all the rest will be civil service. Okay. Pangalawa, yung transparency. Except for national security and other considerations of state, lahat transparent. Okay, hindi lang media. Hindi lang budget. Okay. Hindi lang budget. Okay. At saka yung pagpalabas ng budget, depends on performance. Sabi nga ni Christian earlier, iyan yung budget that is already, that is based on the experience of the government. Mm-hmm. Yung performance is something else. It's perhaps to improve the quality of how the budget is spent. But it's not a function. Hindi swak. Hindi po. Okay, go ahead. Well, yung number 1, ito big improvement na yan sa ginagawa ngayon. And sa akin naman, dapat may konting leeway yung bagong administrasyon mag-appoint ng experts
na sa kanilang palagay ay makakatulong. At saka yun namang mga bagong appointees, pwede naman mag-qualify yan in the civil service. Doon sa number 2, yung transparency ng budget, maganda yan. Pero kailangan turuan natin yung mga mamamayan kung paano babasahin yung budget na yan. Kasi sa mass media, assumption natin, darating yan doon sa mamamayan. Ang titingnan nila, lalo-lalo na, yun nangyayari sa local government nila. Yun. Number 3, yung pagpalabas ng budget, performance is fine. Okay yung performance. Pero yung kailangan may changes dyan on the budget. Kasi yung budget natin ngayon is very constraining. At saka parang napunta masyadong maraming kapangyarihan sa presidente na hindi naman yun ang contemplated ng Constitution. Ayaw. Kaya yan kailangan na qualified yung aking answer dyan. Nene, ikaw? Ako ma'am, swak na swak yan, yung tatlo. Kasi ibig sabihin, kung walang nagawa ang isang ahensya, kung palpak ang mga bata, walang natutuhan, dapat wala siyang budget kasi wala siyang ginawa. That's number 3. Yung sabi ko ho, Yung sa assistant secretary, ako, okay lang ho yan. 50%. Kasi ibig kong sabihin, napapangalagaan yung magagaling sa gobyerno, pero kailangan naman, meron ding mga bagong ideas sa Ang pamahalaang. assumption ko sa number 3, by the way, is that results-oriented. You get the opinion of the public kung quality talaga yung service ng agencies ng gobyerno. Kasi kumisa ang ginagawa lang nila, just strict rules. So the bureaucrat working to the rules rather than working for results. Yeah, but you know, the problem kasi with performance, ano ba ang batayan? Ang output o yung outcome? Outcome. Yung output lang, Diyos ko, everybody is going to try to get the output, pero yung resulta para sa public, wala naman rin. Exactly. So we have to be very careful about that. Alam niyo, sino bang pinag-uusapan natin dito muna? Ang platapormang yan ay mga panukala ni Senator Noynoy Aquino. Okay? Ano sa tingin nyo? Malamang ba ito o kulang? Yan. Nene? Naniniwala po ako na magagawa ni Senador Aquino ang mga plataforma niya dahil malinis siyang tao. Okay. Christian? Palagay ko kaya niya. Kasi yun ang kanyang karakter, palagay ko. Lalo na, tama din yung sinasabi niyang namana niya yun na kailangang magsilbi talaga. And I think he can do it. Okay. General? Ang susunod nating platapormang titimbangin, ito ang sinabi, ipagbabawal ang nepotismo o paghirang ng kamag-anak sa gobyerno. Tapos, alisin ang overlapping functions and positions para bawasan ang budget sa sweldo. At pangatlo, values formation sa pamamagitan ng paghirang ng pangalawang kalihim sa mga tanggapan ng gobyerno. Okay, ito yung values formation na gusto mo, Christian. What do you think of that platform on the basis lang of transparency, accountability, and the bureaucracy? Well, yung nepotismo, I think we all agree with that. Yung dapat walang nepotismo. Yung overlapping functions and positions, tama yan kasi meron nga mga proposal ngayon na kailangan may bago tayong classification of positions at saka yung compensation ng bureaucracy para tama yung incentives, professionalism, salary, and so on. So I assume that's what he's referring to. So I agree with that. Yung values formation, kung kasama dyan na dapat ang kanilang iniisip yung maglingkod talaga, public servants sila ng bayan. Ginawa namin sa Comelec yan, dumaan kami sa ganyang values sa ganyang values formation. Ako sang-ayon din dyan na dapat yan ay kasama doon sa plataforma na magkaroon ng transparency and accountability. Okay. What about you? Ako ma'am, talagang ito yatang pamahalaan na ito ang napakaraming undersecretary at assistant secretary at tuloy, hindi na nila malaman kung sinong gagawa at sinong dapat responsable. So dapat talaga alisin yung overlapping. Yung pangatlo, feeling ko naman, panasiya yun. Na akala niya, kung may assistant secretary na in charge sa values formation, babago na niya yung bureaucracia. Palagay ko kulang yun dahil hindi isang tao lang ang may kakayahan na baguhin ang bureaucracia. Okay. What about you, General? Kayo naman. Well, yung una po, I agree with that. Yung walang nepotismo sa gobyerno. Yung pangalawa, okay rin yan.
Yung pangatlo, yung values formation po. Dapat yung leadership by example, yan ang the best way of values formation in the government. Kaninong kwan ba ito? Kaninong plataforma ito? JC De Los Reyes. Okay? So, are we ready to judge on the basis of the platform and the capability? Can we start with Christian, please? Kulang pa? A little explanation there, sweetie, Okay, about the... ano kasi, sa akin, yung programa mismo, marami ng butas na kailangan talagang, kulang talaga. Ngayon, yung capability naman niya, hindi ko siya masyadong kilala na kaya niya yan. Yung mga... General? Ganun pa rin po ang aking rate. Okay. Kulang pa. Oo. Naku, kulang pa. A little, bakit naman? Kasi po kulang pa siya talaga ng maturity at experience. Napakahirap ng problema ng good governance. Okay. That's it. Pero may mga isasalang pa sa pagbabalik ng timbangan. Don't go away! Okay, talaga. Ano ba ang leader? Bakit ba natin kailangan ng leader? Ano ba ang kanyang tungkulin? Meron ba siyang silbi? Ano ba ang ginagawa niya? Na ang nanguna na tumutunganga at dikta lang ng dikta. Yeah! Para sa'yo, ano ang isang magaling na leader? Ginagawa niya, sinasabi niya. Pananalitan niyang pangako, dapat tuparin niya yun. Yung gusto kong leader. Nakakatulong sa mahirap din. Yung maangat tayo sa kahirapan at bumaba ang mga bilihin. Yung tapat sa gobyerno, hindi kurakot. Ginagawa niya lahat ng pangako niya para hindi mabigo yung mga tao sa kanya. Nagpapatuloy po ang ating timbangan. Ang mga platapormang nakasalang po ay tungkol sa matuwid o mabuting pamamahala, good governance, in terms of transparency, accountability, and the bureaucracy. Tulad na lamang nitong susunod natin titimbangin. Una, walang kaibig-kaibigan sa paghirang ng uupo sa gobyerno. Wow! Pangalawa, ipaalam ang mga transaksyon sa pamahalaan sa internet. At pangatlo, partisipasyon ng pribadong sektor sa pagmamalakad ng gobyerno, bidding sa mga kontrata ng pamahalaan. That's it. What do you think of this? And let's start with Nene this time. Napaka-importante po ng talagang hindi kaibigan ang ilalagay sa birokrasya, kundi yung capable at may competence Very at good. honest. Pangalawa, naniniwala ako sa internet, kaya lang po sa Sulu, wala namang internet doon, kahit sa mga Tugigaraw. So, kailangan meron pang complementary Hindi lang sources. internet, Hindi lang internet. radyo, television, etc. At saka yung pangatlo, kailangan talaga yung private sector. Kasama siya sa Participation. lahat ng transaksyon ng gobyerno para maging transparent. Yun. In other words, that will help in the transparency. Okay. Sa akin, walang tutol ako dun. I mean, everybody agrees yung number 1. Yung number 2, tama yun, na dapat mga ibang venues gagawin yan. Sa akin, sa mga tao, mas importante yung kanilang local, kung ano yung mga nangyayari sa kanilang area. Ayaw nilang makialam yung mga nangyayari sa ibang area ng Pilipinas kasi it's their own. It's their own, the way they are served. Yung number 3, sa akin, hindi lang business. Kasi business is not the only sector that you should be concerned about. The NGOs and the people's organizations, marami din silang concern. Kaya dapat nasa constitution naman yan Nakalagay sa constitution yan na participation in decision making. That's part of the social justice provisions ng constitution. Yung bidding, nobody disagrees with that. Kaya lang there are of course certain things that you cannot really bid. So, Yeah. there are exceptions there. Okay, what about you? Ako po, walang problema, 1, 2, 3. Pero malaki ang problema ko. Dahil sa yan narinig ko na noon. Kaninong plataforma ito? Oh, Okay, si ERAP.
Okay. Ayun, anong comment niyo dyan? Okay. Alam niyo po, yung sinabi niya, sang-ayon ako doon. Pero yung capability, kulang pa. Bakit? Bakit naman? Ay, sinabi niya na yun noon, hindi naman ginawa eh. Christian, magandang pakinggan pero mukhang hindi kayang gawin. Okay? Ako din po. Magandang pakinggan pero mukhang hindi kayang gawin. Bakit? Kasi On kaya what nga basis? siya bumagsak dahil sa mga kaibigan niya, di ba? Uulitin na naman niya yun. Baka naman naka-learn na siya, nag-learning experience na siya. Kayo naman, Hindi, napakalulupit nyo naman. Hindi, hanggang ngayon dinideny niya eh. So dinideny niya na ginamit niya Paano yun. niya magbabago? Okay. Alright, so ano naman ang say na isa pang kandidato? Ito, una naman ito. Para tanggalin ang red tape, gawing simple at computerized ang transaction sa mga ahensya ng gobyerno. Alright? Number 2, performance audit para matanggal ang mga pasaway at mapanatili ang mga magagaling. Wow! Number 3, mataas na pamantayan sa pagsasagawa ng tungkulin ng bawat kawani. Sounds good. Let's start with, did we start with you? Let's start with the general again. Okay, number 1, okay po sa akin. 2 and 3, okay po. Okay! Paano naging okay yan? Ha? Performance audit para matanggal ang mga pasaway. Yeah, but how do you do that performance audit? In what, I mean, let me be the devil's advocate here. What kind of performance audit are you Well, going I to think, perform? kasi ginagawa lang natin bullet point yan. I'm sure yung kanilang plataforma will have the details of this. Pero Okay. pero yung statement na... What is necessary for performance audit? Dapat po talaga may targets na yon at saka yung expected outcome. Okay. So what about you? What do you say? Ako ma'am, napakahalaga talaga na gawing simple yung transaction dahil napakasalimuot. Hindi mo malaman, para kang dumadaan sa maze. Yeah, pero anong simpleng transaction? Kayo Well, naman. let me put it this way. Simpleng transaction, ayan ang talagang Hindi, yung halimbawa po, sir, Let me put sorry. it this way. Actually, yung number 1, marami ng local government na gumagawa niyan. Sa Makati tayo, pumunta ka dun sa pumunta ng license mo, 20 minutos, tapos. So there are many ways na talagang masisimplify yan with the use of information technology. So just that's kaya yan. Yeah. Yung performance audit, we all know, when you make the budget, may targets naman lahat yung mga budget na yan, and all the way down to programs and projects. So that's what I'm assuming, yan ang nandyan. Okay, so okay yan. So okay yan. Okay, let's see who said this. Dick Gordon. Okay. Ano ang sinasabi nyo? Kaya ba yan? Maganda ang plataforma, kaya ba? Magaling at kapani-paniwala. Naniniwala akong kayang-kaya niya kasi magaling ang kanyang pamamahala. Okay. What's your reason? Meron na siyang actual performance sa Olongapo at saka sa Department of Tourism. Okay, General? Medyo But unanimous for the first time. Magaling at kapani-paniwala. Okay, that's our fourth, isn't that? That's our fourth candidate. One more, kasi we're going to do this in 2 segments po. Sino pa ang matuwid at sino naman ang baluktot? Tignan natin. Magpabalik pa po ang timbangan. Dapat tayo, mga Pilipino, ay maging matalino. Huwag maaapekto sa mga kuro-kuro ng kung sino-sino. Dapat tayo mabusisi sa ating pagpili. Pag-isipan na mabuti ang pagpili, di kung sino-sino lang. Yeah!
Para sa'yo, sir, ano ang isang magaling na leader? May talino, may galing. Ang gusto kong maging leader dito sa ating bansa yung hindi matalino. Yung mababayaran yung utang ng Pilipinas. Kasi pagka sobrang talino, tuso yan. Lalo tayo maghihirap. Lahat naman yan may corruption yan kahit na matalino, hindi matalino. Pero ang importante is good governance. Para po sa akin, yung magaling na leader, yung makatulong sa mahihirap. Galing at talino, yun lang ang akin. Nagbabalik po tayo sa timbangan. Ang plataporma de gobyernong sunod naman nating timbangin ay ito. Una, pagbubulgar at pagpaparusa sa mga mandarambong. Pangalawa, pagsusuri kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno. At panghuli, pagsasanay ng mga kawani ng gobyerno sa mabuting pamamahala. Wow! Sounds good! Let's start with Nene. Ito naman po talaga, rules ng pamahalaan. Kaya lang Motherhood yan. Oo, kaya lang hindi talaga ginagawa. At kaya napakasama ng pamamahala ng pamahalaan, talagang hindi napaparusahan ang mga mandarambong. So, kung magagawa niya ito, talagang magaling dahil alam ng mga tao na pag hindi ka gumawa ng mabuti, makakarsel ka. Immediate retribution. Tama. Okay. Okay. Christian? Sa akin, I agree with that, yung number one. Yung pagsusuri, ang gumagawa niyang COA. And makikita natin na itong pamahalaan na ito, maraming yung mga unliquidated na sinasabi ng COA mali, hindi naman nagre-respond yung executive. So kung magaling yung executive, maganda yan. Yung pagsasanay ng mga kawani ng gobyerno, tama yan. Kasi in addition to the rules, dapat dyan yung culture, yung norms na pinapractice ng mga government officials should be good norms. So, yung pagsasanay is a combination of the formal rules and the rules of conduct. Kayo, General? I agree po with that. I'll just add one thing. Yung number one, pagbubulgar at pagpaparusa sa mga mandarambong. Ang gobyerno po nag-convict ng plunder several years ago. Yung na-impeach po at pinakawalaan. So, this is a real problem that the next president must face. And I think our people must ensure that the next president do not repeat such. Okay, so in other words, ang final judgment nyo on this is again going to be dependent on the candidate and his capability of carrying out this platform. Sino ito? Jambi Madrigal. Okay, let's see. What do you say, General? Ito po, medyo kulang. Bakit po? Hindi ko po nakikita yung capability ni Jambi. Tungkol sa anything. In other words, doesn't she have a track record that shows her capable? In terms of executive of doing something, hindi pa po. Okay. Sa pag-expose lang magaling. Okay. Christian? Magandang pakinggan. Pero palagay ko hindi niya kaya. You cannot ang example lang na parang ginawa niyang yung maganda ay yung kanyang expose on Villar. Pero sa kanyang behavior in government, parang she cannot get along with everybody else. Now, to be a leader who can make people do all of these difficult things, kailangan magaling ka rin in making people obey you and working with others. You don't think she has that capability? I don't think wala siyang capability. Okay, Nene? Matapang siya, pero hindi pa natin nakikita yung kanyang executive ability. Bakit? She used to be Secretary of Youth Development or something during the... Panahon ni Erap yun, yes, hindi nga maganda yung pamamahala nun eh. So, hindi siya magandang example. Okay, isa-summarize muna natin yung ating scores ng ating mga candidates. 50 lang ang ating nagagawa ngayon because kulang na tayo sa panahon at medyo masalimuot ang ating pagsusuri sa mga kandidato natin. So, next week, the next 4. But meanwhile now, ano nangyari? Wow! Naku, talagang wow, Philippines! Si Dick Gordon pala, ang all three top-rated.
him. The one who came in second was Noynoy Aquino, who was top rated by 2 but bottom rated by 1. Yung si Jambi at saka si Erap, medyo one check for 2, talagang bottom. In other words, parang middle ground yung dalawa at saka bottom yung isa. Ako po si Professor Winnie Monsod for the Movement for Good Governance. At magandang gabi po sa inyong lahat. Tandaan, maging mapanuri dahil mas matimbang ang botanteng may alam. Hanggang sa huling timbangan.